Sino siya? Gulat na tanong ng pilotong si Kilian. Nang bumisita siya sa mundo ng mga immortal, sa kaharian ng kanyang mga magulang. Kilian, mabuti at naisipan mong dumalaw. Natagpuan na namin ng iyong ama ang nawawala mong kambal. Saad ng kanyang ina. Kilian, siya si Kingsley, ang iyong kambal. Saad naman ng kanyang ama. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Halos refleksyon lang niya ito. Kasing tangkad, kasing laki ng katawan. Maliban sa gupit ng buhok. Ang kabuuan ng kanilang mukha ay pinagbiyak na prutas. Mabuti na lang at hindi terno ang kanilang damit. Parang lutang ang kanyang utak habang nakatingin sa kanyang kamukha. Bakit hindi ito sinabi ng kanyang ama at ina noon pa? Kung kailan binata na siya, tsaka lang niya malalaman na may kambal siya. Ilian, napakasaya ko nang malamang may kakambal ako. Wika ni Kingsley, at iyayakapin na sana siya nito. Ngunit mabilis niyang inalayo ang kanyang sarili. Pagpasensyahan mo na muna ang kambal mo, Kingsley. Mukhang hindi pa yata siya makapaniwala na may kambal siya. Saad ng kanilang ama. Ayos lang po, ama, ina. Tapusin mo ang pag-aaral ng pagiging doktor. Ibigyan ka rin namin ng isang misyon sa mundo ng mga tao. Iyon ay ang pangasiwaan ng pagbabantay ng lagusa ng mga mortal. Magtatayo tayo ng isang ospital kung saan ay hindi mahihirapan ng mga tao sa mga bayarin. Kahit pa isang pribadong ospital iyon. Itong si Gillian ay isang magaling na piloto. May sarili din siyang pangangasiwaan sa mundo ng mga tao. Iyon ay ang airlines. Alam ko na magiging matagumpay kayo sa kanya-kanyang misyon ninyo sa buhay. Aasahan ko iyon. Wika ng hari. Hindi sumagot si Gillian, bagkus ay walang paalam siyang umalis. Hindi pa niya matanggap na may kambal siya, pero ramdam niyang tila may nabuong saya sa buhay niya. Na tila ba ay naging kompleto ang mundo niya. Ayaw lang niya iyong ipahalata. Dumaan siya sa portal na nasa likod ng opisina, sa likod ng malaking puno ng balete. Kaya niya iyon inaalagaan ng maayos dahil iyon ang kanyang portal patungo sa kaharian. Pagkarating niya sa kanyang opisina ay nadatnan niya si Katrina na nakaupo sa kanyang swivel chair. Sinong may sabi sa iyong pwede kang umupo dyan? Gulat na tanong niya rito. Ang init naman ng ulo ng darling ko. Bakit? Gusto bang ulitin? Nakangising wika ng babae. Lumayo ka sa harapan ko, Katrina. Ayoko sa lahat ang isang katulad mo. Hindi ko inasahang nakasalumuha ko sa event kagabi, ang isang reyna ng professional prostitute. Nakakadiri ka. Ayaw na ayaw ko sa mga kagaya mo. Anong sabi mo? Pagkatapos ng ginawa kong pagpapaligaya sa iyo kagabi, sasabihin mong hindi mo ako gusto. Nag-enjoy ka rin naman ah. Galit na wika ni Katrina. Pinainom mo ako ng gamot para maging active. Anong aasahan mo pagkatapos mong gawin iyon? Kaya nga dapat pasalamat ka sa akin. Sabi mo kagabi, hindi ba wala kang karanasan? Binigay ko sa iyo ang karanasang hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Walang hiya ka, Katrina. Umalis ka sa opisina ko. O tawag pa ako ng gwardya para kakaladkad sa iyo palabas ng opisina ko. Hindi mo magagawa yan sa akin, Kilian. Kampanting wika nito at nagkapagtitigan pa sa kanya. Wala siyang magawa kundi ang tawagin ang gwardya sa radyo upang palabasin na itong babaeng tila ayaw nang umalis pa sa kanyang building. Hindi kita naobya. Wala tayong relasyon. Hindi kita nililigawan. At higit sa lahat, kakakilala ko lang sa iyo kagabi. Nilimbitado ka ng pinsan mo na kasosyo ko sa isang kumpanya. Kaya nga di ba, Kilian, mayaman ang aking lahi. At kaya kitang idebanda ng rape dahil man nangyari sa atin kagabi. Tinatakot mo ako? Sige lang. Magdemanda ka. Tinitiyak kong mapapahiya ka.
At ang pinsan mo, iwi-withdraw ko ang kanyang share sa kumpanya ko. Tignan lang natin kung saan pupulutin ang angkan mo. Hindi may pintang mukha ng dalaga, lalo na nang makitang paparating ang dalawang gwardya. Sige, kalad ka rin nyo yan palabas. Walang emosyon niyang utos sa kanyang mga tauhan. Babayaran mo ang lahat ng ito, Kilian. Sigaw ng dalaga. Bingi-bingihan siya at walang pagkaalam sa papaalis na dalaga. Napahilot siya sa kanyang sentido. Ang dami mga pangyayari na hindi niya inasahan. Tinawagan niya ang sekretarya sa pamamagitan ng intercom. Agad din itong pumasok sa kanyang opisina at magalang na tinanong kung anong ipag-uutos niya. Ipagtimpla mo ako ng kape. Utos niya. Agad itong tumalima upang gawin ang kanyang utos. Habang nagkakape ay hindi mawala sa utak niya ang kanyang kambal. Gusto niyang makilala ito ng gusto, ngunit nag-aalangan din siya. Sa huli ay napagpasyahan niyang hayaan na lang na ang panahon na ang gagawa ng paraan kung paano sila paglapitin ng tadhana. Naging abala ang kaniyang buhay. May nabili siyang malawak na bakanteng lote sa harap ng kanyang paliparan. Kaya naisip niyang mag-invest. Kumuha siya ng kontraktor sa isang construction firm. Naging abala na siya masyado sa kanyang buhay CEO. Naging madalang ang kanyang pagbisita sa kanilang mundo. Tiyak na ipe-pressure na naman siya ng kanyang mga magulang para sa isang babae. Gusto ng mga ito na magkaroon na siya ng asawa. Gayong wala naman siyang interes sa mga babae. Wala na yata siyang makitang matinong babae sa buhay niya. Kaya wala na rin siyang balak magkaroon ng karelasyon sa buhay. Makalipas ang ilang buwan, pinatawag na naman siyang muli ng kanyang ama at ina. Kaarawan ng kanyang amang hari at nais nitong kompleto silang magkakapatid. Wala siyang magawa kundi ang iwanan na naman ang kanyang obligasyon sa mundo ng mga tao. Ngunit pagdating niya, ay hindi niya inasahan na hindi lang kambal niya ang bubungad sa kanya dahil may kasama itong dalawang babae. Sino-sino na naman iyang dala mo rito? Ang kapal talaga ng mukha mo. Bumalik ka dito para agawin ang atensyon ng ama't ina. Ngayon nagdala ka pa ng pahamak sa buhay nating mga engkanto. Galit na tanong niya sa kambal. Hindi nakapagtimpi si Savina, kaya ito na ang sumagot sa kanya. Ako si Savina at ito ang best friend kong si Molly, ang nobya ng kambal mong si Kingsley. Ngayon alam mo na kung bakit kami narito. Kita mo na itong dala mong mortal, bastos, walang galang. Reklamo niya. Bakit? Ikaw, hindi bastos? Ganyan kayo humarap sa mga panauhin nyo. Ganyan pala ang mga engkanto. Sa bagay nga, sabi ng iba, pangit talaga ang mga engkanto. Hindi ko rin sana makasalamuha ka ng totohanan ang mga katulad nyo. Akala ko, alamat lang ang tulad nyo eh. Sabi pa nga, pabula lang kayo eh. Katang isip. Totoo pala, masama lang ang ugali. Walang parenong wika ni Savina. Sinaway ito ng kaibigan, ngunit nagmistula itong bingi. Gusto mong dumuwal ng maraming uod? Yung tabas ng bibig mo, hindi ko gusto. Galit na banta niya dito. Yung sayo ba gusto ko? Ikaw ang nauna. Binalik ko lang sayo. Nagalit ka na agad. Sumbat ni Savina. Sabina, ano ba? Tumahimik ka nga. Alalahanin mong hindi atin ang lugar na ito. Ilagay mo sa lugar iyang tapang mo. Saway ni Molly sa dalaga. Hindi Molly. Masyado na tayong inaapi, niloloko, inaaboso. Halos maiyak nitong sabi. Alam kong may pinagdadaanan ka. Pero hindi sila kasali. Engkanto sila. Tandaan mo yan. Saway ni Molly. Tama na yan. Halina na kayo sa kabilang bulwagan. Naghihintay si ama at ina sa atin. Pasensya na kambal. Tsaka na lang tayo mag-usap. Wika rin ni Kingsley.
Naiwan siyang napatitig sa reaksyon ng dalaga. Baka sa mukha nito ang sakit. Mukhang napasobra ang kanyang pagiging masungit dito. Tuloy ay kinokonsensya siya dito. Naisip niyang lapitan ito upang humingi ng tawad. Isa itong mortal at alam niya sa mga mata nito ang totoong nararamdaman nito. Sinundan niya ang mga ito. Hanggang tingin lang siya sa mga ito mula sa malayo. Paano ay nagsungit siya kanina? Kaya mukhang mabigat ang dugo ng dalaga sa kanya. Hanggang sa matapos ang kainan at hanggang tingin pa rin siya sa mga ito. Ngunit nang mag-sweet music na ay hindi na siya nakapagtimpi at lumapit na siya dito. Savina, pwede ba kitang isayaw? Mahinang hiling niya agad dito. Wow, kilala mo na agad ako ha. Narinig ko kanina. Pasensya na sa pagsusungit ko kanina. Ano, pwede ba kitang maisayaw? Ayaw ko nga, ang sungit mo eh. Mamaya ano pang gagawin mo sa akin? Diretsa ang sagot ni Savina. Napatitig siya sa kambal na si Kingsley. Wari ay nanghihingi ng pabor. Agad iyong naintindihan ng kambal niya. Baka pwedeng pagbigyan mo muna si Kilian, Savina. Mabait naman talaga siya. Nag-aalala lang siya kanina. At medyo nanibago sa presensya ninyong mga mortal. Paliwanag ni Kingsley. Napatingin si Savina sa kanya pagkatapos ay napayaw ko. Samahan mo na lang siguro, Savina. Mukha namang unpredictable lang ang ugali niya eh. Mabait din naman yata. Bulong ni Molly kay Savina. Bumuntong hininga ito at pagkatapos ng ilang sandali ay tumayo na rin. Sobrang saya niya na makita itong tumayo mula sa kinaupuan. Agad niya itong inalalayan hanggang sa makarating sila sa gitna ng bulwagan. Salamat, Savina. Pasensya na rin sa inasal ko kanina ha. Bulong niya rito. Hindi ito sumagot. Bagos ay seryosong nakatingin sa iba. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero sana bigyan mo pa ako ng pagkakataong makilala mo. At makilala rin kita. Wag na. Hindi rin naman ako karapat dapat na makilala ng isang katulad mo. Mababang uri ako ng babae. Huwag kang makipaglapit sa akin. Uwi ka ng dalaga. Napatitig siya dito. Hindi niya alam kung ayaw lang ba nito sa kanya, kaya nito sinasabi iyon. Ngunit gustong gusto talaga niyang makilala pa ito ng gusto. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Para itong may dalang magnet na pilit hinahatak ang kanyang atensyon. Na kahit anong gawin itong pagtaboy sa kanya, ay gustong gusto pa rin niyang lumapit dito. Parang may malalim kang pinagdadaanan sa buhay at sobrang lalim ng lungkot sa iyong mga mata. Pwede mo namang ikwento sa akin ha. Uwi ka niya sa dalaga. Bakit ko gagawin iyon? Para gawin mo akong katawa-tawa? O di kaya naman ay kausga-usga? Kaya nga ayaw kong sumama sana sa iyo. Sa una lang naman kayo magaling at mabait. Kasi may kailangan kayo. Litanya nito. Hindi na lang din niya pinatulan. Bagos ay tinanong na lamang niya ito ng mga personal na bagay. Saan ka nga pala nagtatrabaho? Tanong niya una dito. Sekretarya ako ng CEO ng TJS Construction Firm. Formal nitong sagot. CEO, Engineer Tyrone Geisler Segovia. Tama? Tama. Kilala nyo? Pambihira. Siyempre kilala ko. Sa kanila ako kumuha ng kontrata. Nagpatayo ako ng hotel sa harap ng aking paliparan. Kaya sa kanyang firm ako kumuha ng mga kontrata. As in, paliparan? Gulat na tanong ng dalaga sa kanya. Oo, paliparan. Ako ang CEO ng KNH Airlines. Isa rin akong pilotong kapitan sa aking kumpanya. Nagpapalipad ako kapag kinakailangan. Lalo na kapag Christmas season. Ang daming outgoing at ingoing na mga pasahero. Kaya kailangang tumulong sa pagdala ng ibang nakatambay na eroplano.
Grabe, ang yaman naman ng angka na ito. Si Kingsley, CEO ng ospital, tapos ikaw, CEO ng airline company. Grabe to. Tapos ang isa pang bagay ay sa ibang dimensyon ng mundo kayo galing. Alam mo, parang hindi ka panipaniwala. Totoo talaga kayo? Oo naman, totoo kami at marami pa kami sa mundo niyo. Uwi ka niya rito. Tila nawala bigla ang pagkailang nito sa kanya. Napahaba masyado ang kanilang usapan hanggang sa napagpasyahan niyang iikot sa labas ng kaharian ang dalaga. Hindi ito tumanggi dahil marami rin itong gustong madiscover sa mundo ng mga immortal. Walang bagay na hindi nito hinangaan sa kanilang mundo. Sa bagay, napakalayo naman talaga ng mundo ng mga immortal kumpara sa mundo ng mga mortal. Sa kapaligiran at amoy ay malayong malayo. Napakaluntian din ng mundong immortal. Halos walang tuyong dahon na makikita sa kalupaan. Walang mga supot na kung saan-saan naggalat. Walang mga palaboy-laboy na alaga. Napakatahimik ng buong paligid, maliban sa mga awit ng mga ibon. Walang sakit sa tenga ng mga musikang hindi maipaliwanag kung anong genre dahil halo-halo na. Walang squatter at walang lasenggerong nagwawala sa daan. Isang batis ang kanilang nadaanan na halos malakristal ang tubig. Nainganyo siyang maligo. Kaso ay hindi naman niya inasahan na ganitong lugar ang kanilang pupuntahan. Hindi ka pwedeng maligo dyan. Bawal. At baka magalit ang mga diwata na nakabantay dyan. Isa ka pa namang mortal. Uwi ka niya. Nabasa niya ang utak ng dalaga, kaya inunahan na niya ito. Pasensya na. Ang ganda naman kasi ng inyong mundo. Ganito na lang sana sa mundo ng mga tao. Hindi na napansin ng dalaga na masyado na silang malayo sa palasyo. Nalibang na itong masyado sa mga magagandang tanawin, lalo na makita nito ang gintong kabayo na may sungay mula sa di kalayuan. Nagliliwanag ito sa gitna ng luntiang talahiban. Ilang sandali pa ay may lumapit ditong isang magandang babae na may suot na bestidang kulay lila. May gintong palamuti sa bawat sidsira ng damit nito. Umaalo ng buhok nitong may malalaking kulot na abot hanggang ilalim ng puwetan. At kagaya ng alaga nitong unicorn, ay kulay ginto rin ang kulay ng buhok nito. May malaki rin itong korona na yari sa mga batong robe at brilyante. Napakaganda at tangkad ng dalaga. Sobrang puti ng balat at halos kumikinang sa liwanag. Natahimik siya na mapagtanto kung sino ito. Samantalang si Sabrina ay sobrang napahanga sa tanawing nasa kanilang harapan. Biglang napatingin sa kanilang kinaroroonan ang prinsesa at tila ba nagulat nang matitigan siya. Gusto sana niyang umiwas ng tingin ngunit huli na. Nagtama ang kanilang paningin at kita iyon lahat ni Sabrina. Kilala mo ang magandang babaeng yan? Tanong ni Sabrina. Hindi siya makasagot sa dalaga. Lalong hindi na siya nakapagsalita ng isang iglap lang. Ay nasa harapan na nila ito. Prinsipe Kilian, hindi ko akalaing magkikita tayo. Matapos ang ilang taong paghiwalay ng ating landas. Masayang wika ng prinsesa. Oo. Hindi ko rin inasahan. Tanging sagot niya. Sinong babaeng ito? Mukhang napaka-ordinaryo niyang tignan. Tsaka, hindi siya immortal, tama? Ngayon ko lang siya natitigan. Puna ng prinsesa. Napabuntong hininga siya at tumahimik saglit. Pagkatapos ay pinakilala na dito ang dalaga. Siya si Sabrina, ang aking nobya, at magpapakasal na kami. Kung ano ang gulat sa mukha ng prinsesa, ganoon din si Sabrina. Hindi ito handa sa ganoong kasinungalingan. Walang ideya si Sabrina kung bakit napunta siya sa ganoong kasinungalingan. Sabrina, siya sa prinsesa Tanya.
Isa siyang prinsesa ng silangang kaharian. At ang unicorn na nakikita at hinangaan mo kanina ay alaga niya. Litanya niyang muli. Hindi. Nagsisinungaling ka, Prinsipe Kilian. Hindi mo nobya ang mortal na iyan. Maniwala ka, Prinsesa Tanya. Siya ay aking magiging katipan. Ipakilala ko na siya sa aking mga magulang. Paninindigan pa rin niya. Ramdam niyang hindi na siya nasasaktan pa. Matagal na rin ang pangyayaring iyan. Naalala niya ang mga pangyayari. Ipinagpalit siya nito sa pangarap na itong mangibang mundo at sa mundo ng mga immortal din yan. Bakit? Ito ang mundo natin, Tanya. Bakit hindi na lang tayo mag-focus sa gusto ng ating mga magulang? Hindi ba at ipinagkasundo tayo sa isa't isa? Para mas lumakas at lumawak ang nasasakupan at maging isa ang silangan at kanlurang kaharian? Litanya niya noon. Masyado pa akong bata sa bagay na iyan. Wala pa akong balak para dyan. Gusto ko mag-explore. Wika nito. Wala siyang magawa noon kundi ang tignan itong nililisan ang mundo ng mga immortal. Hanggang sa nagdesisyon siyang sundan ito makalipas ng ilang taon. Ngunit ganoon na lang ang kirot sa puso at pagkasuklam niya nang makitang may kasama itong ibang lalaki. Kung sana sinabi na lang nito sa kanya na wag na siyang umasa na may babalikan pang Tanya para tuparin ang kasunduan ng kanilang mga magulang. Kasi siya ay nahulog na ang loob niya dito noon. Aminin man niya noon at sa hindi lang iyon tungkol sa kasunduan, kundi tungkol sa pagmamahal na niya sa prinsesa. Ang buong akala niya ay isang perpektong mag-asawang immortal na sila pagdating ng panahon. Wawasakin lang pala nito ang kanyang puso. Nagulat pa ito na makita siya sa mundo ng mga tao. Anong ginagawa mo dito, Kilian? Tanong nito sa kanya noon. Sinundan ka. Mahinang boses na sagot niya. Sabay titig ng masama sa lalaking kasama nito. Mahal, sino ang lalaking iyan? Ang angas ah. Papatulan ko yan. Matapang na tanong ng lalaki. Oliver, ano ba? Kumalma ka nga. Si Kilian ay kapitbahay ko at ganyan lang talaga siya kung tumitig. Dahilan ng prinsesa. Pwede ba, Kilian? Umalis ka na. Abay pa ng prinsesa sa kanya noon. Napakasakit iyon sa kanyang puso. Ngunit wala siyang magawa. Tumalikod siya at nangakong kalimutan na ang prinsesa. Isang eroplano sa papawid noon ang kanyang nakitang lumilipad. Sa pagtataka niya ay napatitig siya dito. Hanggang sa tuluyan iyong mawala sa kanyang paningin. Ang sarap magmaneho ng kanyang sasakyan, ano? Tanong sa kanya ng isang matandang bulubi na nakatangala rin sa papalayong eroplano. Ano pang tawag sa bagay na iyan, Lolo? Tanong niya. Yan ang eroplano at piloto ang tawag sa nagpapalipad sa ganyang bagay. Teka, saan ka galing? At hindi mo alam kung ano ang eroplano. Tsaka, ang gara ng damit mo ha. Parang damit ng prinsipe sa isang kaharian. Bakit? Prinsipe ka ba? Tanong ng matanda. Hindi, nakita ko lang ito kaya pinalitan ko ang aking lumang damit. Loko ka talagang bata ka. Diyan ka na nga, maghahanap pa ako ng aking makakain. Sandali, Lolo. Bakit? May itatanong ka pa? Wala po. Maibibigay ako sa iyo, Anya. Sabay hubad ng kanyang gintong singsing na may diamante sa gitna. Ito ang aking anilyo. Iya kong mahal ang halaga nito. Kapag naibenta mo ito ay katumbas ang halaga nito sa isang malaking bahay at lupa. Ito, Lolo. Tanggapin mo. Anya sabay abot dito. Mukhang mahal nga ito. Tunay ba ito? Tanong ng matanda sabay kagat. At nang mapagtantong tunay iyon, ay nagmamadali itong umalis. Hindi na nga ito nagpaalam. Hindi rin ito humingi ng pasasalamat. Hinayaan na lamang niya iyon
dahil sabik na rin yata iyong kumpirmahin na tunay na ginto at diamante ang hawak nito. Ang ginawa niya ay nagtanong-tanong siya kung saan pwedeng makapag-aral ng pagiging piloto. Lahat ng papeles na kaikailanganin ay ginawan niya ng paraan. Para saan ang kapangyarihan at yamang taglay niya kung hindi niya ito magagamit? Sa ibang bansa ka dapat mag-aral, Pogi. Wala sa mga paaralan dito ang kursong iyan. Sagot sa kanya ng profesor ng universidad na pinagtanungan niya. Sinunod niya ang payo nito. Doon nga sa ibang bansa siya nag-aral. Ngunit pagkatapos mag-aral ay bumalik pa rin siya dahil dito niya balak magtayo ng negosyo. Iyon ay ang H&K National Airline na nakapangalan sa kanila ng kanyang amang haring si Haring Hamos. Dahil ito ang tumulong sa kanya, pinansyal. Sa bagay, kung sa yaman lang naman, kahit sa karagatan ay maaari ka nang mamulot ng mga batong blown diamond. Maaari na iyong ipagbenta o ipagbili para gawing pera. Maraming yaman sa mundo ng mga engkanto. Hindi maubos-ubos iyon kahit kaliwat ka ng pagbebentahan ng mga ito. Sobrang ipinagmalaki siya noon ng kanyang mga magulang nang malaman ang kanyang tunay na tagumpay. Ngunit kasabay pala ng bagay na iyon ay ang kabiguan na prinsesa, tanya sa lalaking mortal. Dahil yaman lamang ng dalaga ang habol nito. Bumalik ito sa mundo ng mga engkanto kung saan wala na siya roon. At kung magmamakaawa man ito sa kanya na bumalik, ay hindi na siya maawa pa. Maayos na ang buhay niya. Tanggap na niya ang pagkawala nito noon sa kanyang buhay. Matapos ang mahabang pag-iisip niya sa nakaraan, ay naramdaman na lamang niyang kinalabit siya ni Savina sa kanyang balikat. Kanina pa kita tinatawag. Sambit nito. Pasyensya na. Hinging paumanhin niya dito. Umalis si Prinsesa Tanya. Hindi mo man lang siya pinansin noong magpaalam siya. Pasyensya na. Gusto mo bang bumalik na tayo sa kaharian? Masyado na tayong malayo. Naku, oo Prinsipe Kilian. Babalik na tayo. Baka kanina pa ako'y nahanap ng dalawa. Uwi ka ng dalaga. Ngunit pagkarating nila sa kaharian, ay tahimik na. Walang ibang naroon kundi ang mga katulong na nagliligpit ng mga gamit at mga tirang pagkain. Umalis na ba sila, Prinsipe Kingsley? Tanong niya sa katulong. Oo, Prinsipe Kilian. Kanina pa yon. Sagot ng isang katulong. Hindi may pinta ang mukha ng dalaga, kaya pinanatag niya ito. Huwag kang mag-alala. Ihatid kita sa inuuwian mo. Uwi ka nito. Salamat, Prinsipe Kilian. Wala kasi akong ideya sa tawiran patungo sa mundo ng mga tao. Unang beses akong isinamin ni Molly at sa totoo lang hanggang ngayon ay pakaramdam ko'y panaginip lang ang lahat ng ito. Litanya ng dalaga. Wala yun. Kasalanan ko rin naman. Anya rito. Agad niya itong dinala sa portal patungo sa lugar ni Kingsley. Sana dalasan mo ang pamamasyal mo dito, kambal. Uwi ka ni Kingsley sa kanya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang naging magaan ang loob niya sa kanyang kakambal. Gayong matagal sa puso niyang hindi matanggap na may kambal siyang matagal nang hindi nakasama. Pwede naman, anya. Umiti siya ng tipid dito. Alam niyang matagal din na nag-adjust ang kanyang kambal na si Kingsley. Kaso ay siya lang itong matigas ang puso na hindi ito tanggapin o hindi tanggapin ang kanyang kambal. Ngunit dahil kay Savina, susubukan niyang buksan ang kanyang puso. Susubukan niyang maging kapatid dito. Matapos siyang magpaalam ay dumiretso siya sa site ng kanyang pinapatayong hotel. Simula na iyon sa pangunguna ni Engineer Tyron. Sumaglit lang siya dahil kailangan din siya sa opisina ng CEO. Paniguradong marami na namang nakatambak na papeles na kailangang permahan. Pagkarating niya sa kanyang opisina ay nagulat siya dahil may naghihintay sa kanyang babae sa loob. Sinalubong siya ng taranta niyang sekretarya.
Magandang umaga, Sir Kilian. Kanina ko pa kayo tinatawagan pero hindi ko po kayo makontak. Salubong sa kanya ng kanyang sekretarya. Sino siya? Gusto ka daw niyang makausap, sir. Asawa daw ni Engineer Tyrone. Sinabi ko naman na hindi ka pwedeng magpapasok ng walang appointment. Kaso ay nagpupumilit eh. Sige, Secretary Lo. Iwanan mo na lang kami. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Tumangaw ito at lumabas ng kanyang opisina. Kanyang nilapitan ng babae. Hello, sino ka? Tanong niya. Hi. Ako si Attorney Maggie, asawa ni Engineer Tyrone. Okay, so anong kailangan mo ngayon sa akin? Simple lang. Huwag mong ituloy ang kontrata sa kanya. Alam mo bang nangabit ang asawa ko at sekretarya pa niya mismo? Kaya patatanggalan ko siya ng lisensya. Wala naman akong pakialam sa isyu niyong dalawa. Nakaperma na siya ng kontrata sa akin. Mag-ooperate siya ng walang lisensya bilang engineer. Gusto mo bang? Hindi na ituloy ang sasabihin nito dahil sinapawan na niya. Gaya ng sabi ko, wala akong pakialam sa isyu ninyong dalawa. Nasimulan ko na at nakaperma na siya ng kontrata sa akin. Maghabulan kayo sa korte. Anong pakialam ko? Kaya umalis ka na. Ngayon na. Masama ang titig nito sa kanya habang paalis. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay matapos ang project dahil bayad na niya ang kalahati ng expenses sa pagpapagawa ng building. Isipan niyang bisitahin ang site. Gusto niyang makita kung matibay ang pagkakagawa ng kanyang building. Kailangan niyang masiguro dahil pangalan niya ang nakataya, pagkatao at lahat. Mabilis siyang nakarating dahil halos nasa harap lamang ito ng kanyang opisina at paliparan. 5 minuto sakay sa kanyang kotse at nasa harap na siya nito. Habang pababa ay namataan niya ang isang pamilyar na babae. Hinding-hindi siya magkakamali. Ito si Savina. Hindi na siya nakapag-isip pa. Sa sobrang pagtataka kung bakit naroon ang dalaga, ay nag-teleport na siya sa harapan nito. Nagulat pa ang dalaga at nakailang kurap nang makita siya. Kilian? Sambit nito. Ako nga. Bakit ka nandito? Diba sabi ko sa iyo ako ang sekretary ni Engineer Tyrone? Tinawagan niya ako dahil kailangan ko daw mag-report. Litaan niya nito. Napalunok siya ng sariling laway. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyan. Disappointed, selos, galit. Hindi niya matumbok. Isa lang ang napagtanto niya sa mga sandaling iyan. Si Savina. Siya ang kabit ni Tyrone. Kaya pala sinabi nitong hindi ito karapat-dapat sa kanya. Gusto sana niyang magpaalam na, ngunit hindi niya maintindihan. Gaya ng naramdaman niya noong unang kita pa lang nito. Parang may magnet na humahatak sa kanya na ayaw niyang lumayo dito. Kahit sa kabila ng nalaman niyang negatibong bagay. Sir Gelia, nandito ka pala. Magandang umaga sa iyo. Tawag sa kanya ni Tyrone. Napapalapit sa kanilang kinaroroonan. Magandang umaga. Tinignan ko lang saglit ang naumpisahan yung building. Huwag kang mag-alala, Sir Kilian. Subok na ang kumpanya ko. Kaya tiyak ako matibay ang pundasyon ng building na ito. Good. Kung gaano katibay ang pagsasama niyo ng inyong asawa, ganoon din yata katibay ang paggawa mo ng mga kontratang building mo, Engineer Tyrone. May asawa at anak ka na, di ba? Tama. Tanong pa niya dito. Tinignan nito si Sabina na noon ay balisa. Pagkatapos ay tsaka lang sumagot. Tama, Sir Kilian. Kasal po ako at matibay ang samahan naming mag-asawa. Mabuti. Ang hirap kong inaanay ang pundasyon ng inyong pagsasama. Kawawa ang anak niyo. Anya. Biglang napaubo si Sabina. Patay malisya siya ngunit alam niyang nilalamon ito ng konsyensya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya at gusto pa rin niyang kasama ang dalaga.
Engineer Tyrone, pwede ko bang isama saglit ang sekretarya mo? Gakape lang kami sa coffee shop na nasa tapat ng building na ito. Paalam niya sa lalaki. Alanganin pa itong sumagot, ngunit ang papayag din niya nang wala sa oras. Nakasunod ang tingin nito sa kanila habang patungo sa coffee shop. At isang kalokohan ang naisip niya para umuwi ito ng maaga sa bahay nito. Napalingon pa si Sabrina nang bigla itong naghuhumiyaw sa sakit. Sandali, Kilian. Sambit ng dalaga. Sabay takbo pabalik sa boss nito. Dalhin niyo ako sa ospital. Ang sakit ng tiyan ko. Sambit naman ni Tyrone. Kilian. Nag-aalalang wika ni Sabrina para sa boss nitong karelasyon. Ang ekspresyon nito ay nangihingi ng tulong para masugod sa ospital ang boss nito. Parang gusto na lang niyang matuluyan ang lalaking nasa harap niya. Ngunit hindi niya pwedeng gawin iyon. Dagdag kasalanan pa niya na nasa taas. Ilang saglit pa at dumating na rin ang ambulansya. Na hindi niya alam kung sino ang tumawag. Hindi na rin siya nakigulo pa. Sasamahan mo pa ba ang boss mo sa ospital? Iyak akong may nakapagsabi sa asawa niya na isugod siya sa ospital. Selosa daw iyon. Anya sa dalaga. Kunwari ay inosente lang siya. Hindi po ako sasama. Matamlay nitong sagot. Sigurado ka ba? Oo, Kilian. Dito lang ako. May gagawin pa ako sa loob ng opisina ni Sir Tyrone. Ganoon ba? Ano? Kakape pa ba tayo? Oo naman. Halika na. Iyaya nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya nakipaglukuhan sa babaeng ito. Samantalang, galit na galit siya kay Katrina dahil isa itong prostitute. Ngunit sa babaeng ito na isang gabi, parang gusto pa niyang makipaglukuhan. Umili ka kung anong flavor ng kape ang gusto mo. Ako na ang magbayad. Salamat, Kilian. Walang problema, maliit na bagay. Anya. Pagkatapos magkape ay niyaya na naman niya ito sa kanyang opisina. Hindi niya alam kung bakit gusto niya lagi ang presensya nito. Kaso, Kilian, ay may gagawin pa ako sa opisina ni Sir Tyrone. Baka pagalitan niya ako. Ede mag-resign ka. Pwede kitang bigyan ng trabaho. Hindi mo kailangang magtiis. Hindi ito umimik. Ilang saglit pa at pumayag na rin itong sumama sa kanya sa kanyang opisina. Ngunit pagkarating sa kanyang opisina, mayroon na namang naghihintay sa kanya doon. Siya palang dahilan kaya gusto mo akong layuan. Galit na tanong agad nito. Ano na naman ang ginagawa mo dito, Katrina? Tanong niya sa matigas na boses. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi ako titigil. Pareho naman tayong mayaman. Pareho tayong walang karelasyon. Nang gawin natin ang bagay na iyon. Bakit hindi na lang tayo magsama? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ako papatol sa babaeng isang gabi ko lang nakilala. Anya. Napaubo si Sabrina, kaya biglang napukaw ang kanyang atensyon. Hindi nga ba? Bakit kay Sabrina ay dikit siya ng dikit, gayong alam niyang may karelasyon ito at hindi matinong relasyon dahil kabit ito ng sariling boss. Nanggigigil siyang isipin ngunit wala siyang magagawa. Tanging paghilot lamang ng kanyang sentido ang kanyang naging reaksyon sa mga sandaling iyon. Tinawagan niyang muli ang gwardya at pinagalitan. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na bawal na siyang papasukin sa opisina ko? Bakit nandito pa rin yan? Galit na tanong niya sa kanyang gwardya. Kasi boss, tinatakot kami na patalasikin sa trabaho. Bobo ba kayo? Sinong nagpapasahod sa inyo? Sa susunod na makakapasok pa ito sa opisina ko, mag-resign na lang kayo. Isa wala na kayong mapapasukang ibang trabaho. Wika niya sabay patay ng kanyang radyo. Wala pang ilang segundo ay patakbo na ang mga itong pumasok sa kanyang opisina. Agad na mga itong kinaladkad palabas ang dalaga.
Napatulala si Savina at halata sa mukha ang awang nadama dito sa babae. Bakit ganoon? Kawawa naman siya. Uy ka nito. Pasensya na. Kaya ako ng presensya niya. Kaya ako sa babaeng malandi. Bigla itong naging balisa at hindi makatingin sa kanya ng diretsahan. Bakit? Kilala mo ba ang babaeng iyon? Hindi, Kilian. Ngayon ko lang siya nakita. Mabuti naman. Baka kasi kaibigan mo. Mabilis itong umiling sa kanyang naging tanong. Ngiti lang ang reaksyon niya nang umiling ito. Pagkatapos ay inumpisa na niyang alokin ng trabaho ito. Sa nakikita mo, marami akong trabaho sa opisinang ito. Kung papayag ka ay, pwede ka magtrabaho dito. Pero may sekretarya ka naman, hindi ba? Anong gagawin ko? Sekretarya lang din ang alam kong trabaho. Lahat ng trabaho pwedeng pag-aralan. Hindi naman ako maghahanap ng dokumento ng background mo. Ang mahalaga ay self-working. Saka mataas akong magpasahod. Iyan ang una mong asahan. Biglang umaliwalas ang mukha nito. Pagkatapos ay tinanong na siya kung anong trabaho ang ibibigay niya rito. Hindi rin niya alam kung anong trabaho ngunit mabilis siyang nakapag-isip. Lagi akong nagtatravel sa ibang bansa at kailangan ko ng isang sekretarya na laging sumasama sa akin. Sana hindi mo matatanggihan ang alok ko. Saglit lang itong nag-isip at pagkatapos ay pumayag din agad. Mabuti. Sasagusahin natin ang mga papeles na kakailanganin para makakuha ka na ng visa. Anya rito. Kahit ganyan ang background mo, hindi ako susuko hanggat hindi gawing matino ang buhay mo sa Vina. Anya sa kanyang sarili. Para lang niyang ginagawa ang sarili. Ngunit wala din siya magagawa. Biglang naging atraksyon ito ng puso niya nang hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang husgahan, ngunit hindi niya magawa. Gusto niyang maliitin ito sa kanyang paningin, ngunit taliwas iyon sa sinasabi ng kanyang puso. Naging magulo ang kanyang isip at puso pagdating ni Savina sa kanyang buhay. Iyon ang napagtanto niya. Isang buwan ang nakaraan, regular na ring nagtatrabaho si Savina sa kanya. Nakapagsumite na ito ng resignation letter sa dati nitong boss na si Engineer Tyron. Walang ideya ang engineer na nasa mga kamay na niya ang dalaga. Makailang beses din niya itong nahuhuli na tinatawagan si Savina, ngunit hindi na nito magawang kontakin. Napagalaman niyang nagpalit na ng numero ang dalaga. At ramdam niya ang tuwa na hindi niya maipaliwanag. Ngunit isang beses ay hindi niya inasahan na mapadalaw ito sa kanyang opisina. Doon ay nakita nito si Savina sa cubicle nito. Sa iyo nagtatrabaho si Savina. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Tila mahina na kitang boses na wika nito. May obligasyon ba akong sabihin sa iyo na dito na siya nagtatrabaho? Ang sabi naman niya nung mag-apply siya, ay nakapag-resign na siya sa iyo. Kaya wala ka na doon kung na-hire ko siyang sekretarya ko. Pero alam mong galing siya sa kumpanya ko, hindi ba Sir Gillian? Kaya nung sinabi ko, wala akong pakialam. Maring wika niya. Wala itong magawa kundi ang manahimik. Tsaka lang niya naisip na tanungin ang sadya nito. Bakit ka nga ba naparito sa opisina ko? Hindi kita matawagan, nakapatay ang cellphone mo. Kaya sinadya ko na lang na pumunta dito. Itatanong ko lang kung may nakawa ka na bang landscaper para sa ground ng hotel. May kakilala kasi ako, magaling iyon. Kaya iyon na lang rin ang gusto kong irito sa iyo. Ganoon ba? Ibigay mo sa kanya ang email address ko. Pag-uusapan namin. Titignan ko ang mga gawa niya kung magugustuhan ko. Yan lang ba? Tanong pa niya dito. Opo. Wala na sir. Sagot nito, sabay nakaw ng tingin kay Savina na abala sa ginagawa. Hindi rin niya alam kung abala nga ba o sadyang nagkunwaring busy upang hindi makatingin sa dating boss na karelasyon nito. Nailing na lamang siya habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa.
hanggang sa tuluyan ng makaalis si Tyrone. Medyo mabigat ang loob niya kaya pumasok muna siya sa kanyang munting silid para magpahinga. Ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang magmuni-muni. Malapit na rin ang uwian at tapos na siya sa kanyang mga gawain kaya umidlip muna siya saglit. Ngunit nang magising siya ay nagulat siya nang mapagtanto na mag-aalas 5:30 na. Nagmadali siyang lumabas at napagtantong nakaalis na ang kanyang mga sekretarya at ibang empleyado. Wala na rin sa Sabrina, kaya nagmadali siyang pinuntahan ito sa bago nitong apartment. Mabuti na lang at naihatid niya ito minsan, kaya alam niya ang lugar na iyon. Hindi niya alam kung bakit ito agad ang pumasok sa kanyang isip. Bigla na lang siya nakaramdam ng pag-aalala dito. Hindi na siya gumamit pa ng kotse. Nagteleport na siya upang marating agad ang apartment na iyon. Hindi siya nagamali sa kanyang hinala. Kaya siya kinakabahan ay naroon din, si Tyrone. May masamang balak sa dalaga. Huling-huli niya kung paano nito sinaktan si Sabrina. Ngunit hindi muna siya lumapit sa mga ito. Mula sa likod ng bakod kung saan ang mga ito nagtatalo ay malinaw niyang naririnig lahat. Kahit patayin mo ako ngayon, Tyrone, hindi na ako magpapaloko sa iyo. Bakit Sabrina? Ano pa ba ang kulang? Binigay ko naman sa iyo lahat, hindi ba? Kulang na kulang yung Tyrone dahil una sa lahat, sirang-sira na ang pagkatao ko. Niloko mo ako. Pinaniwala mo kung binata ka. Tapos malaman-laman kung may asawa ka pala. Pinaikot mo lang ako kung kailan umibig ako sa iyo ng sobra. Tsaka ko pa madiscover na may asawa at anak ka. Anong tingin ng mga tao sa akin sa palagay mo, homewrecker? Ano sa palagay mo ang mararamdaman ko? Mahabang litanya ng dalaga. Anong kadramahan ito, Sabrina? Tinanggap mo na ganito ang sitwasyon natin, hindi ba? Kaya nga tayo nagkikita ng patago. Ilang beses na ba akong napahiya, Tyrone, pero sa huli ako lagi ang talo. Dahil pipiliin mo pa rin naman ang asawa mo, tapos makalipas ang 1 linggo, andyan ka na naman. Susuyuin mo na naman ako. Ako naman itong uto-uto, nalilin lang din agad. Napakahayop mo, Tyrone. Ngayon tapos na ang lahat ng ito. Kahit anong gagawin mo, hindi mo na ako mauuto pa. Kaya umalis ka na, Tyrone. Nakikiusap ako. Hindi ka talaga madadaan sa pagmamakawa, Pwes. Kung hindi ka rin lang naman mapunta sa akin. Mas mabuting doon ka na lang din sa ilalim ng lupa. Nang makapagpahinga ka na rin doon ng mahabang panahon. Banta nito. Ngunit mabilis na nilapitan niya ang mga ito. Naagaw din niya agad ang baril na hawak nito. Hayop ka, Tyrone. Hindi ganyan ang trato sa isang babae. Niya sabay pokpok ng baril sa ulo nito. Napag-aari rin ito mismo. Sa lakas ng pagpokpok niya ay nagkaroon ito ng malaking sugat at umagos ang masaganang dugo mula rito. Bigla rin itong nawala ng malay nang may makitang dugo sa kamay nito. Matapos punasan ang tumulong dugo sa gilid ng mukha nito. Napakapit sa kanyang dalaga, halatang nag-aalala at takot rin ito sa nangyari sa dati nitong relasyon. Hindi mo dapat ginawa yun, Killian. Paano kung makulong ka? Hindi ako makukulong dahil siya ang ipapakulong natin. Niya sabay tawag ng pulis sa hotline. Nang makarating ang police patrol ay gising na ito. Balak pa nitong ireklamo siya ngunit naunahan na niya ito. Masama ang titig nito sa kanya kaya muling uminit ang kanyang ulo. Nilagyan niya ng bukol ang bawat singit at kilikili nito. Nilagyan niya ito ng katay sa iba't ibang bahagi ng katawan kaya hindi na nito iniindang hapdi sa sugat nito sa ulo, kundi ang hindi maipaliwanag na kate at hapdi ng mga bukol at kating tumubo sa katawan nito. Walang ideya sa Sabrina na siya ang gumawa ng lahat ng iyon. Nang makalayo na ang patrol para dalhin muna sa ospital ang inyenyero, ay hindi maipinta ang mukha ni Sabrina. Parot pa rito ito, kaya tinanong niya kung ayos lang ba ito. Tataka ako sa nangyari, bakit biglang nagkaroon ng kati si Tyrone? Sa kahirap siyang makalakad. At may ibaba ang kamay. Anong meron sa kanyang mga kilikili? Abay, ewan ko. Hayaan mo na lang. Simula ngayon hindi na siya makalapit pa sa'yo. Tsaka tama yung ginawa mo. Huwag ka nang magpaloko ulit sa kanya.
Salamat at dumating ka, Kilian. Napangiti lang siya dito. Niyaya siya nitong pumasok sa loob upang magkape. Hindi siya tumanggi dahil yun naman talaga ang balak niya, ang bisitahin ito. Makitid ng apartment na pinaglipatan nito, kaya inalok niya ito na sa mansyon na niya ito tumira. Naku, hindi pwede, Kilian. Amo kita, kaya kailangan kitang irespeto. Hindi ako dapat nakitira sa iyong bahay. Sambit nito. Bakit naman? Nag-iisa lang ako sa mansyon, maliban sa 4 na katulong. Kaya pwede ka doon sa bahay. Galit ka sa mga katulad ko, hindi ba? Huwag mo na lang akong tulungan sa kung ano pa. Ayos na sa akin na binigyan mo ko ng trabaho. Sasama ka sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. Ayaw kong inaayawan ang alok ko. Napatitig ito sa kanya. Sinuri nito kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi. Nang mapagtanto iyon ay napilitan itong pumayag. Napangiti na lang din siya kahit medyo nakonsensya ng kaunti. Sigurado ka? Tanong pa niya rito. Malamang ayaw mo ngang tanggihan, di ba? Nakakatakot ka kayang magalit. Gusto ko lang namang maging ligtas ka. Hindi lang si Engineer Tyrone ang may galit sa'yo. Pati ang kanyang asawa ay galit sa'yo. Kapag nalaman no na galing na naman ang asawa niyang si Tyrone sa'yo, tiyak na ikaw na naman ang hahantingin. Hindi ito sumagot. Tila may karanasan na nga ito sa nasabing attorney. Bili ka muna sa loob, magliligpit lang ako ng ilang mahalagang gamit. Tutulungan kita. Aanya rito. Katapos nitong magligpit ay lumapit na ito sa kanya habang nakaupo sa munting couch nito sa maliit na sala. Aalis na ba tayo? Tanong ng dalaga. Oo, pwede. Magta-taxi ba tayo? Hindi na kailangan. Anya sabay lapit dito. Hinawakan niya ito at ang hawak nitong mga maleta. Pagmulat nito ng mga mata nito, ay nasa isang malaking kwarto na sila ng isang bahay. Narito na tayo. Pinairal mo na naman iyang pagiging engkanto mo. Puna ng dalaga. Hindi ko naman na kailangang itago sa iyo ang pagiging engkanto ko. Dahil alam mo na, una pa lang na isa akong engkanto. Anya. Muli na naman itong tumahimik. Laging ganoon ang reaksyon nito. At iyon malamang ang mahatak ng kanyang atensyon para lagi itong pansinin. Dahil lagi itong tahimik. Alam ba ng mga katulong mo na isa kang engkanto? Tanong ni Savina sa kanya. Ang mga katulong ko ay mga engkanto rin. Kahit ang sekretarya ko sa opisina ay isang engkanto. Ikaw lang ang hindi. Kaya panatag akong kumilos dahil pareho kami ng pagkatao. At kahit sa harap mo ay panatag na rin naman akong kumilos. Dahil una pa lang alam mo ng engkanto ako. Litanya niya. Ayos lang naman, pero sa totoo lang, parang panaginip ang makahalubilo ng mga katulad nyo. Parang hindi totoo eh. Bihira lang naman talaga sa inyo ang may komunikasyon sa aming mga immortal. At bihira sa mga tao ang nagugustuhan namin. Katulad mo, yung ugali mo na sobrang nakakahatak ng atensyon. Sa totoo lang, una pa lang, nagustuhan na kita. At sa kabila ng mga nalaman ko tungkol sa iyo, o sa inyo ni Engineer Tyrone, hindi nagbabago ang pagtingin kong iyon. Hindi nakaimik at muli na namang rumestro ang gulat sa mukha ng dalaga. Wala itong masabi. Pasensya na, mukhang nabigla yata kita. Anya rito. Nilaro nito ang sariling mga daliri habang nakayuko. Alam mo na pala ang tungkol sa amin ni Tyrone noon pa lang? Wika ng dalaga. Oo. Dahil sinugod ako mismo ng asawa niya. Gusto nitong i-withdraw ko ang kontrata sa asawa niya. Bakit hindi mo ginawa? Dahil naumpisahan na lahat. Ayoko nang magkalituhan. Nakapag-down na rin ako. Pasensya na kung nakagulo ako. Biktima lang din naman ako. Umibig, niloko. Sinamantala ang kahinaan ko. Hinging pa umanhin ito. Alam ko, Savina, kaya hindi mo deserve ang ganong buhay. Napaiyak ito at hindi napigil ang sarili.
Agad niya itong niyakap upang pagainain ang loob. Hindi mo dapat iniiyakan ng ganong bagay. Niya. Bigla nitong inalayo ang sarili sa kanya. Pasensya na. Alam kong nandidiri ka sa akin. Sambit nito. Muli niya itong hinatak palapit at niyakap ng mahigpit. Paano kita pandidirihan? Kahit anong gawin kong alisin ka sa utak ay hindi ko magawa. Pandirihan pa kaya? Hindi ko rin maipaluwanag sa aking sarili. Pero talagang minahal kita ng sobra. Unang kita ko pa lang sa'yo. Muli nitong inalayo sa kanya ang sarili. Pagkatapos ay tumingalang muli sa kanya. Bakit? Takang tanong niyang mali. Hindi ako karapat-dapat. Maghanap ka na lang ng iba. Bakit mo naman nasabi yan? Ikaw nga ang mahal ko. Wala nga akong pakialam kung ano man ang estado sa buhay mo. Basta mahal kita at hindi ko minamadaling sagutin mo ako dahil alam kong nasa estado ka pa ng recovery. Nandito ako sa Bina. Tutulungan kitang muling maibangon ang sarili. Litanya niya. Mas lalong umigpit ang pagkakayakap ng dalaga sa kanya. Ramdam niya ang pagiging emosyonal nito at ang bigat ng pinagdadaanan nito. Tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Ang mabuti pa, tulungan na kitang ilagay sa aparador ang mga dala mong damit. Kung may mga kulang ka pang pansariling pangangailangan, sasamahan kita mag-grocery. Siyempre magdadala tayo ng kotse. Hindi na pwede ang teleport. Napatawa ang dalaga sa kanyang sinabi. Pinahid nito ang mga luha at hinila ang maleta palapit sa aparador ng kwartong iyon. Kumpleto pa ako sa mga personal na gamit, tsaka ako na ang magliligpit ng aking mga gamit. Magpahinga ka na lang doon at paggabi na. Anong magpahinga? Hindi pa tayo naghahaponan at gusto kitang dalhin sa restaurant dahil unang gabi nating magkasama sa mansyon ko. Anong nagsasama? Hindi naman literal na nagsasama. Kasama lang kita sa isang bahay. Pero syempre, pangarap ko rin na balang araw, makasama kita sa isang kwarto. Yung may basbas ni Bathala. Bubuo tayo ng isang pamilya. Litanya niya. Hindi sumagot ang dalaga. Humingi siya ng paumanhin dito. Nangako na kahit ano man ang mangyari at ano man ang magiging desisyon nito, ay re-respeto niya. Hindi niya pipilitin na mahalin ito. Pero sakaling mang mahalin siya nito, ay sisiguraduhin niyang ipapakasal niya ito sa isang royalty wedding. Sa mundo ng mga immortal at mga mortal, 2 beses niya itong pakakasalan. Sige na, halika na. Yaya niyang muli dito. Nagpatianod na lang din ito ng hilahin niya. Nakasunod ang tingin ng mga katulong sa kanila. Alam niyang nagtaka ang mga ito kung bakit may kasama siyang babae. Gayong hindi naman siya nagkaroon ng nobya. At hindi pa siya kahit minsan nagdala ng babae sa mansyon na iyon. Nang makita rin ni Sabrina ang mga katulong, ay todo yuko ito. Nahihiya ito kaya inakbayan niya ito upang maging komportable. Engkanto sila. Kaya huwag mo nang pansinin ang presensya nila. Uwi ka niya dito. Tumango ito. Pagkarating sa garahe ay pumili siya ng sasakyang gagamitin niya. Napahanga pa ang dalaga sa dami ng mga koleksyon niyang sasakyan. Anong gagawin mo sa mga sasakyan na yan? Hindi mo naman magagamit lahat ng iyan. Puna ng dalaga. Alam ko. Sadya lang na mahilig ako sa mga sasakyan. Kaya marami akong koleksyon ng mga bagong model. Pero huwag kang mag-alala. Baka sabihin mong hindi ako tumutulong sa mga mahihirap. Marami akong charity sa mga mahihirap, may sakit, at mga matatanda. May home for the blind ako. Meron din ako sa mga pipi at bingi. Naku, Kilian, bukod sa napakabuti mo, hindi may pagkakailan na sobrang yaman mo. Karapat-dapat pa ba kaya ako sa kagaya mo? Mahirap lang ako. Wala akong maipagmalaki sa iyo. Lalong wala kang maipagmalaki sa akin. Ayan ka na naman. Sumakay ka na lang kaya. Ito na lang maliit na auto ang dadalhin natin.
Baka sabihin mo pang nagyayabang ako. Anya. Bigla itong nahiya kaya mabilis niyang binawi iyon at sinabing binibiro lang niya ito. Isang mamahaling restaurant ang pinagdalhan niya sa dalaga. Alam niyang aalamanan naman ito at sasabihin na hindi ito bagay doon at hindi nga siya nagkamali dahil ito ang reaksyon nito. Ikaw talaga, huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Mahal kita. Alam mong mayaman ako, kailangan namang dalhin kita sa mga mumurahing restaurant lang. Siyempre sa mamahaling restaurant talaga kita dadalhin. Lahat ng the best para sa'yo. Mamahalin mo man ako o bibiguin pagdating ng araw. At least, naipakita ko sa'yo ang totoong pagmamahal ko sa'yo. Hindi ito sumagot. Alam niyang bukod sa nahihiya ay naiilang pa ito sa kanya. Kaya gusto niyang araw-araw itong sanayan na nasa tabi niya. Hanggang sa makasanayan na nito lahat sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay tinawag niya ang ilang staff at nag-request ng isang buke na pulang rosas. Pagkatapos ay pinaharanan niya ang dalaga gamit ang instrumentong violin at trompeta. Hindi napigil ang dalaga ang maiyak. Sa unang pagkakataon, naramdaman itong maging isang babaeng tinitingala at pinupuri. Hindi ko deserve ito eh. Wika nito habang yakap niya at umiiyak. Anong hindi? Kulang pa ito. Deserve mo ang sobra pa dito at higit sa inakala mo. Huwag kang mag-alala dahil gagawin ko ang lahat upang maipakita sa iyo ang totoong halaga mo bilang babae. Bulong niya rito habang yaka pa rin. Inalok niya ito ng wine upang mabawasan ang negatibo nitong iniisip at maboost ang tiwala nito sa sarili. Hindi niya akalaing hindi pala ito sanay sa inumin at tila napasarap ito sa pag-inom ng maraming wine. At kahit pa kaunti ang taglay nitong alkohol, ay nalasing nito ang dalaga. Hindi na tuloy niya makontrol at naging wild na ito. Inubos na nitong tunggain ang isang bote ng wine at umirit pang mag-order ng isa pang bote. Ano ba yan? Hindi naman ako updated na hindi ka pala sanay sa alcohol, Sabrina. Sambit niya ng mahina. Ang sarap pala ng wine na ito, ano? Dadagdagan ko pa ha. Gustong gusto ko ang lasa. Malapit na ng konti sa wine na nainom ko doon sa mundo nyo eh. Mundo ng engkanto. Hindi nga lang iyon nakakalasing. Itong wine na ito ay nakakapagpaikot ng aking mundo. Napahilamos na lamang siya. Buti na lang at lasing ito, kaya alam niyang hindi paniwalaan ng mga staffs ang mga sinabi nito. Kasalanan ko to eh, anya sa sarili. Nang makitang halos matulog na sa mesa ang dalaga, ay kinarga na lamang niya ito pa uwi. Maingat niya itong inihiga sa kama nito at kinumutan. Tatalikod na sana siya nang bigla siya nitong hilahin. Samahan mo akong matulog dito, pwede ba? Tanong nito. Ngunit nakapikit pa rin ang mga mata. Umupo siya sa gilid nito. Sa isip niya ay epekto lang iyon ng kalasingan ng dalaga. Kaya pinagsabihan niya. Hindi kita pwedeng tabihan dito. Matulog ka na dahil may pasok tayo bukas. Anya dito. Hawak ang kamay nito. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang bigla siya nitong hilahin palapit sa mukha nito. Nang imulat nito ang mapupungay na mga mata, ay biglang nagtama ang kanilang mga paningin. Mahal mo ako, hindi ba? Halikan mo ko. Utos nito. Hindi niya mabilang kung nakailang lunok na siya ng laway. Hindi niya alam kung papatulan ba niya ang kalisingan nito. Ngunit hindi niya matiis, kaya wala. Kahit immortal siya, ay may pangangailangan siya sa sarili na kailangan niyang tugunan. Sarap. Lalo na at pilit iyong binubuhay. Kaya ang labas kinabukasan ay, Ilian, anong ginawa mo sa akin? Gulat na tanong sa kanya ng dalaga kinabukasan. Habang tarantang ipinaikot ang kumot sa buong katawan nito
Napakusot siya ng kanyang mga mata, sabay inat ng kanyang mga kamay. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa akin ha, Kilian? Sandali Savina, alalahanin mo muna. Bakit ako ang pinagbibintangan mo? Abay, sino pala ako? Ako ang gagasa sa'yo. Ang kapal mo, Kilian. Kaya mo ko gustong patirahin sa bahay mo dahil may masama kang balak sa akin. Napalunok siya ng laway sa mga sinasabi nito. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Hindi na dapat niya pinatulan pa ito kagabi. Ngunit biglang may naisip siyang paraan. Kailangang maalala nito ang ginawa nito kagabi. Kaya gamit ang kanyang kapangyarihan ay muli niyang sinariwa sa utak nito ang ginawa nito kagabi. Pinitik niya ang sentido nito upang may flashback sa utak nito ang lahat ng nangyari. Bigla itong napahilot ang sentido sa bayo ko na tila ba nahihiya. Bakit ka natahimik? Tanong niya. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsahan kaya hinarap niya ang mukha nito sa kanya. Hawak ang nguso nito. Naalala mo na, ikaw itong sobrang wild. Nakailang ulit tuloy tayo. Kanya habang nakangiti ng pilyo. Mas lalo itong pinamulahan ng mukha. Huwag kang mag-alala. Gustong gusto ko naman eh. Kanya pa rito. Ano ba, Kilian? Tumahimik ka na nga. Nakakahiya. Lalayas na ako sa bahay na ito. Ano ko na magtrabaho pa sa iyo? Pagkatapos ng nangyari sa atin, panagutan mo ko. Panagutan mo ang ginawa mo sa akin. Ano? Nahihibang ka na ba? Ako ang babae. Ako nga dapat ang magdemand sa iyo ng ganyan. Aba, porket babae ka, ikaw lang ang may karapatan magreklamo. Hindi pwede. Panindigan mo ako. Pakasalan mo ako, Savina. Nababaliw ka ni Ata Kilian eh. Saan naman ako kukuha ng ipapakasal sa iyo? Tsaka, bakit ang bilis? Wala eh. Ginawa na natin ang gawain ng mag-asawa. Kaya kailangan talagang bilisan. Hindi ito umimik. Halata sa mukha ng dalaga na nasa estado pa rin ng pagkalito at pagkasyak. Samantalang siya ay ito, ngiting tagumpay. Alright. May kasal na sa kanya ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Alam niyang darating ang araw na mamahalin din siya ng dalaga. At nakikita niyang karapat dapat naman itong maging asawa niya. Simple ito, walang luho at higit sa lahat tahimik at mabait. Sadyang naabuso lang ng inyanyero ang pagiging inosente ng dalaga noon. Ganyang inasikaso ang kasal. Royal wedding iyon. Kaya halos kilalang mga tao ay imbitado. Galit na galit si Atty. Tyron. Ngunit wala na itong magawa pa. Kahit bayad na siya dito ay nagawa pa rin niyang mag-withdraw at humanap ng ibang magaling na construction firm company. Iniwalayan na rin ito ng asawa at hindi na matiis ang paulit-ulit ng panluloko nito. Nang gabing iyon ay dinaos nila ang dispedida. Imbitado ang kanyang kambal na si Kingsley, asawa nito at ang kanyang mga magulang, ang hari at reyna. Maging ang mga empleyado niya mga engkanto. Sa kasal na niya inibitahan ang mga kasosyo sa negosyo, mga kapwa negosyante na kinuha niyang ninang at mga kakilalang may mataas na antas sa lipunan. Tuwang-tuwa si Muli pagdating at hinarapagan nito ang matalik na itong kaibigan. Binabati kita, Savina. Hindi ko akalaing magiging mag-sister-in-law tayo. Mula sa pagiging best friend, ngayon ay magkambal ang magiging ama ng pareho mga anak natin. Masayang wika ni Muli. Oo nga eh. Hindi ko lubos akalaing hantong tayo sa ganito. Hanggang ngayon, lutang pa rin talaga ang utak ko, Muli. Pakiramdam ko, isang panaginip lamang ito para tayong nakahiga sa salapi. Yung tipong kahit matulog tayo na matulog, hindi natin poproblemahin ang pera. Mahabang litanya ni Savina. Matapos ang ingranding kasal sa mundo ng mga tao, ay sa mundo ng mga immortal na naman sila nagpakasal. Kung anong ingrande ng kasal nila sa mundo ng mga tao, ay mas triple pa doon. Dumalo lahat ng mga nasasakupan.
Ang daming seremonyang naganap, kagaya ng pakitang gilas ng mga kabalyero. May mga ibang uri ng elemento pa ang nagpakitang gilas. Sobrang tagal natapos ang seremonya. Gayunpaman, sobrang saya ng lahat ng dumalo. Hindi rin sila nagtagal sa mundo ng mga immortal at nagpaalam din agad sa hari at reyna na bumalik na sa mundo ng mga tao. Ganoon din sina Muli at Kingsley na pareho ring abala sa mga gawain at trabaho sa mundo ng mga mortal. Kanya-kanya silang destinasyon. Gayunpaman, isa lang ang layunin. Ang pag-aanin ang buhay ng mga mortal. Ngunit nasobrahan yata sa trabaho si Killian at lagi na lang ginagabi ng uwi. Halos gabi-gabi ay tulog na sa Savina kung darating ito ng mansyon. Kaya tuwing umaga ay laging nakasimangot ito sa kanya. Iniisip niyang hayaan na muna ito. Sa utak din niya ay baka nagsisisi na ito sa pagpapakasal sa kanya. Ngunit gagawin niya lahat upang matutunan siya nitong mahalin. Asawa na niya ito subalit kulang ito sa pagmamahal sa kanya. Wari ay napilitan lang dahil pinilit niya. Sabina, pasyal tayong muli sa restaurant mamaya kung ayos lang sa'yo. Bungad niya rito. Wag na. Atubagin mo na lang ang negosyo mo. Bakit ba ang sungit mo sa akin? Tagang tanong niya rito. Uuwi ka ng hating gabi kung saan tulog mantika ako. Tapos tatanungin mo ako kung bakit galit ako? Tanong nito. Mahal naman eh. May tinatapos akong gawain. Dahilan mo lang yan, Killian eh. Kasi ang totoo ay iniiwasan mo ko. Iniiwasan mo dahil hindi mo naman talaga ako mahal. Kaya ka lang napilitan magpakasal dahil may nangyari sa atin. Isang buwan na mahigit buhat ang mangyari iyon. Isang buwan na pakiramdam ko ay bangungot sa buhay ko. Umiiyak na wika nito. Ano ba yung mga sinasabi mo, mahal ko? Pinakasalan kita dahil mahal kita. Ikaw itong napilitan lang na magpakasal sa akin eh. Tumigil ka na sa kakaisip ng hindi maganda. Pwede ba? Tanong niya dito sa malambing na boses. Ngunit pagtingin niya rito ay sobrang putla na nito. Sobrang lamig ng pawis na lumalabas sa katawan nito. Kaya nataranta siya ng sobra. Manang, tawagin mo ang driver. Pakihanda ang kotse. Sa ospital kami. Utos niya. Sabay tarantang binuhat ang asawa. Kaya pala masama ang loob nito dahil masakit at hindi man lang niya naalagaan. Sa ospital ni Kingsley agad niya itong dinala upang masigurong maalagaan ito ng gusto. Ngunit gano'n na lang ang sorpresa nila nang malaman nilang nagdadalang tao si Savina. Sigurado ka ba dyan, Kingsley? Kinabahan ako ng sobra kanina. Para na akong ewan sa sobrang pagkataranta. Akala ko may malubang sakit si Savina. Litanya niya. Wala nga, okay siya. Talagang ganyan lang sila kapag unang pagbubuntis. Napakaselan. Tsaka bugnutin at matampuhin. Kaya kung ako sa'yo, ipagpaliban mo muna ang pagiging piloto. Alagaan mo madalas ang mag-ina mo. Maselang pagbubuntis pa naman iyan. Litanya ng kambal niyang si Kingsley. Isang napakalaking regalo iyon sa kanya. Kaya pinuntahan agad niya ito sa silid kung saan ito nakalagak. Nang makita siya nito malayo pa lang, ay halos maluha rin ito sa pag-aalala. Mamamatay na daw ba ako? Kaya ba nangyari ito sa akin? Biglang tanong sa kanya. Nginitian lang niya ito. Inayos ang buhok na nakatakip sa noo. Bakit parang masaya ka pa? Nayayamot nitong tanong. Mas lalo itong gumaganda sa kanyang paningin kapag ganon. Kasi dapat lang. Nakangisi ulit niyang wika dito. Gusto niyang suspense ang pagkakasabi niya dito. Dapat lang? Dahil ba may sakit ako? Mawawala na sa buhay mo, kaya ka masaya. Paano ka ba, mahal? Sobrang negatibo naman iyang utak mo. Hindi mo ba siya naramdaman? Sino? May multo ba? Kaya ba ako giniginaw?
May umayakap sa aking multo. Nakikita mo ba? Mahal man eh. Si baby, sa puson mo. Hindi mo siya naramdaman? Nagulat ito at napaisip ng matagal bago humawak sa puso nito. Baby, ibig sabihin, buntis ako. Naku, hindi kasi regular ang buwan ng dalaw ko. Hindi ko na tuloy alam na may dinadala na ako sa aking sinapupunan. Kaya pala parang mamamatay na ako sa sobrang sakit ng gilid ng aking pusoon. Kwento nito. Masyadong araw masela ng pagbubuntis mo. Kaya huwag ka munang galaw ng galaw. Baka makakasama kay baby. Utos niya rito. Inayos niya ulit ang buhok nito at pagkatapos ay hinalikan sa noo. Salamat sa pagdadala ng aking magiging supling. Mahal ko. Mahal kita. Una pa lang, alam mong mahal na kita. Hindi kita pakakasalan kung hindi kita mahal. Tandaan mo yan lagi. Bulong niya rito. Niyakap siya ng asawa ng mahigpit. Hindi ko maintindihan. Sobrang bilis ng mga pangyayaring ito sa buhay ko. Kailan lang ba tayo magkakilala? Tapos kinasal na agad tayo. Asawa na agad kita. Mahal nga ba natin ang isa't isa? Mahal nga ba kita? Naguguluhan na rin ako. Huwag mo munang isipan yan masyado. Baka may stress ka at si baby. Umango ito at yumakap muli sa kanya. Walang pagsidla ng tuwa sa kanyang puso. Sobra-sobrang kaligayahan para sa kanya ang pagkakaroon ng supling. Pangarap lang niya ito noon. Ngayon ay dinadalang tao na ng kanyang asawang mortal. May posibilidad na magiging mortal din ang kanyang magiging supling. Hindi na niya pinagtrabaho ang asawa. Sa bahay na lang ito para masigurong maayos ang lagay ng kanilang magiging anak. Sabik na siyang malaman kung ano ang kasarian ng kanilang anak, kaso ay 2 buwan pa lamang ito. Kaya ang ginawa niya ay dinala niya ang kanyang asawa sa mundo ng mga engkanto. Doon ay dinala niya ang asawa sa diwatang may bionikong mata. Kayang-kaya nitong makita ang laman ng tiyan ng kanyang asawa at kung ano man ang magiging kasarian nito. Ay, pagkagaling mong engkanto, Kilian. Tuwang wika ng diwata. Bakit diwata Dalisay? Tanong niya habang nakaakbay sa asawa. Quadruplets ang anak mo. Ang galing. Napatitig siya sa mga mata ng asawa na noon ay namilog sa gulat. Narinig mo ba yun, mahal ko? Tanong niya. Hindi may pinta ang tuwang nadarama niya. Pero paano ko mailabas ang ganyan kadami? Mamamatay yata ako niyan. Huwag mong isipin yan, asawa ko. Ang kambal kong si Kingsley ang bahala sa iyo. Kaya huwag kang mag-isip ng masama. Sagot niya rito. Nako, Kilian. 3 lalaki at 1 babae itong dinadala ng iyong asawa. Napakaswerte mo naman. Tuwang kwento pa ng diwata. Hindi na tuloy sila pareho na mag-asawang magkapagantay. Gustong-gusto na nilang makita ang kanilang mga supling. Kaso ay masyado pang malayo. 2 buwan pa lamang ang mga ito, kaya puspusang pag-aalaga pa. Lagi niyang sinasamahan sa ehersesyo ang asawa. Pinalalakad niya ito sa labas ng mansyon ng 5 buwan na ang tiyan nito. Lagi niya itong ginigising ng maaga at pinapakain upang masigurong hindi magutom ang kanyang quadruplets sa tiyan nito. Uwi na tayo, mahal. Pagod na ako. Yaya nito sa kanya isang umaga habang naglalakad-lakad sila sa labas ng subdivision. Pumayag naman siya dahil ayaw niya itong ma-stress masyado. Ngunit habang pauwi, ay bigla nilang nakasalubong si Engineer Tyron. Tila ba sinadya talaga sila nitong hanapin. Sa wakas, nahanap ko rin ang nakatago at paribadong lugar mo, Kilian. Wika nito matapos bumaba sa kotse nito. Napahawak sa kanyang balikat ang asawa. Alam niyang natatakot ito kay Tyron. Niyakap niya ang kaliwang kamay sa bewang nito at pinipisil upang iparamdam dito na maayos lang ang lahat, na kayang-kaya niyang i-handle ang lahat.
Nakalabas ka na pala ng kulungan, Tyron. Tama, nakalabas na ako. At ikaw agad ang hinahanap ko. At ang malanding babae na ito. Galit na wika nito. Ngunit mas doble ang galit na nararamdaman niya nang marinig iyon. Umigting ang ugat sa gilid ng kanyang noo. Huwag mo kong ginagalit, Tyron. Respetuhin mo ang aking asawa upang hindi tayo magkainitan. Oh, asawa mo na pala agad ito. Ang bilis. Iba talaga kapag mukhang pera ano. Parang linta lang ah. Hindi na natiis pa ng kanyang pandinig. Kaya tinapos na niya ang pagbubunganga nito. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay pinaliit niya ang dila nito. Tinabingi ang panga kaya hindi na maintindihan ang mukha nito. Para itong naparalisa na hindi na ibalik sa tunay ang mukha. Nagulat pa ito nang mahirapan itong magsalita. Oh, napano na yung bibig mo? Inani mo na agad ang karma ha. Rayep ka. Aning giniwa mo sa akin? Tanungin mo ang sarili mo. Yan kasi. Masyadong naging malupit ang tabas ng dila mo. Dinaig mo na tuloy ang isang mongoloid. Nagalit ito sa kanyang sinabi. Kaya mabilis na kinuha ang baril mula sa likod nito. Agad nito iyong itinutok sa kanyang noo. Inalmahan na naman niya ito. Ano na naman iyan, Tyron? Baka mamaya pagsisihan mo lang. Ibaba mo yan. Kalmadong utos niya. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ng kanyang asawa habang nakaakbay sa kanyang balikat. Huwag kang matakot, mahal ko. Anya sa asawa. Ilian, paano kung pumutok yung baril? Hindi yan. Anya. Tinitigan niya ang baril at gamit ang taglay na kapangyarihan ay sinarado niya ang labasan ng bala. Tinunaw niya ang bala sa loob at pinaralisa ang kamay nito. Habang buhay iyon upang hindi na maging perwisyo pa ang kamay nito. Nagsisigaw ito na hindi maintindihan dahil sa nangyari sa bibig nito. Ganyan talaga kapag puro kasamaan ang nasa utak. Pagdusahan mo yan habang buhay. Anya. Halika na mahal, uwi na tayo. Huwag kang matakot kahit kanino. Lalo na kapag kasama mo ako. Protektado ka ng kapangyarihan ko lagi. Wika pa niya sa kanyang asawa. Sabay halik sa noo nito. Dating sa bahay ay agad niyang pinagtimpla ng gatas ang asawa. Dito lang niya gustong ibuhos ang kanyang oras sa asawa at mga anak niya. Pareho silang sabik sa paglabas ng quadruplets. Hindi na yata tayo tatantanan ng Tyron na iyong kilyan. Nag-aalalang wika ng kanyang asawa. Huwag mo nang alalahanin ang taong iyan. Permanenteng disable na ang kamay niya. Kaya hindi na siya makakagawa pa ng masama. Ikaw ba ang may gawa ng bagay na yon? Oo. Gamit ang kapangyarihan ko. Kaysa lagi na lang siyang maging perwisyo sa'yo. Hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa anak natin dahil lang sa kanya. Baka mapatay ko siya. Kaya ayos nang ginawa ko sa kanyang paralisa. Ngayon ay pagdusahan niya iyon habang buhay. Naging panatag ang loob ni Savina nang marinig iyon. Hanggang sa maipanganak nito ang kanilang quadruplets. Isang babae at 3 lalaki. Sina Kay, Kin, Kim at Kent. At sa 4 ay si Kay lang ang kakaiba. Dahil ito lang ang nagiging dugong mortal. Ang 3 lalaki ay nagmana sa kanya, dugong engkanto. Sa mata pa lang ng mga ito ay kitang-kita ng pagiging dugong engkanto ng mga ito at sobrang saya nilang mag-asawa. Nang lumabas ang mga ito, ay naramdaman na lang bigla ni Savina ang totoong pagmamahal niya sa asawang engkanto. Napakasaya nito dahil matapos nitong mahusgahan, ay nagkaroon pa rin ito ng buhay na masaya at masagana sa pagmamahal at lahat. Matatapos na rin. Tunay nga ang buhay ay hindi tuwid na daan. May baba at taas sa ating buhay. Ikaw ang Panginoon ng iyong kapalaran at ang kapitan ng iyong bangka.
Bagamat bahagi ng paglalakbay ang lahat ang mga pagsubok, kung paano mo ito hinarap, at pagiging tao ka o immortal man, ikaw pa rin ang may hawak ng lahat sa iyong buhay. Siya, ang nasa taas, ay siya mong gabay. At huwag mong kakalimutan, kung ano man ang mga pinagdadaanan mo sa buhay, may magandang bukas para sa iyo. Wakas.